Talata 721. Tumawa si Lizia mula sa nothingness formation, hindi mo akalain na nakulong ka sa Gate of Mystery? Tama ba, Kadir? Tawa ng tawa si Yani. Haha, nakulong siya sa loob ng isang formation. Woo! Galit na galit si Kadir matapos marinig ang kanilang pangungutya. Pagkatapos ng lahat, siya ang pangalawa sa pinakamalakas sa Greater Realms, natalo lamang kay Lord Goyo. Gayunpaman, siya ay pinapahiya sa loob ng kanyang nasasakupan. Gayunpaman, gaano man siya nagpupumiglas, hindi siya makalaya. Sa halip, mas humigpit pa ang pagyakap sa kanya ng mga dragon. Ang Gate of Mystery ay dapat na ang kanyang pinakamalaking pagmamalaki, ngunit hindi na ito gumagana sa kanyang kalamangan. Ang kanyang nothingness death energy ay naging hindi rin epektibo. Bitawan mo siya. Umalangaw-ngaw ang boses ni James mula sa kawalan. Sa susunod na sandali, ang Sunward Sword's light ay humampas sa kanya ng may napakalaking momentum. Sumigaw si Kadir, kung mamamatay ako, hindi ka makakaalis. Ang iyong kaibigan ay unti-unting magpapakalat sa demonic energy sa loob ng 100,000 panahon at maglalaho sa kawalan. Ang Sunward Swords ay biglang huminto 10 metro ang layo mula sa Kadir. Nang makitang nagkabisa ang kanyang mga salita, muling sumigaw si Kadir, talagang malakas ka, James. Gayunpaman, hindi ka makakatakas sa Gate of Mystery. Mawawala ng silbi ang powers mo kung makulong dito. Huwag kalimutan. Ang iyong asawa, mga anak, at mga kaibigan ay naghihintay sa iyo. Ang mga nabubuhay na nilalang ng Greater Realms ay naglagay ng kanilang pag-asa sa iyo. Dahil alam mo na ang tungkol sa Lear Tribulation, dapat mong malaman kung ano ang kahulugan nito para sa mga nabubuhay na nilalang ng Greater Realms, lalo na para sa iyong asawa, tama ba? Hindi ako ang totoong kalaban mo, kundi ang Soremsia ng Wait Arapath. Siya ang nag-orchestrate ng lahat ng nangyari sa asawa mo at pati na rin sa pangalawang katawan mo. Siya ang iyong tunay na kaaway, ang ating karaniwang kaaway. Matapos marinig ang desperadong pagtatangka ni Kadir na igalaw siya, dahan-daang iminulat ni James ang kanyang mga mata. Sa susunod na sandali, lumiwanag ang kanyang pag-iisip, at iniwan niya ang Free Treasure Formation para tumabi sa kanyang Primordial Spirit. Nagulat si Kadir matapos makita ang dalawang James sa harapan niya. Hindi sila mga clone o multo. Sa halip, sila ay dalawang pisikal na katawan. Paano ito posible? Ang mga ganitong bagay ay hindi pa nagagawa. Kahit si Lord Goyo ay may kakayahan lamang na linangin ang kanyang 49 na primordial spirits hanggang sa kanilang matinding estado. Hindi na siya makakagawa ng isa pang kumpletong pisikal na katawan. Tinitigan siya ni James at nag-utos, hayaan mo siya. Ito na ang iyong huling pagkakataon. Namula ang mukha ni Kadir habang sumisigaw, nakulong ako. Paano ko siya pakakawalan? Hindi na nagsayang ng effort si James. Malinaw talaga ang kanyang mensahe. Kung siya ay sumuway, kung gayon si James ay hindi magpapakita ng anumang awa. Tinitigan ni Kadir ang Oblivion Formation sa harapan niya at dahan-daang pumikit. Mas malupit ka pa sa akin, Jarms. Agad na tumigil sa pag-ikot ang Pormasayon. Tumigil ang kaawa-awang sigaw ni Morgoth at nagpakita siya sa kanilang mga mata. Puno siya ng dugo at mga pasa. Ang kanyang makisig na mukha ay duguan, at ang kanyang makulay na pulang buhok ay nawala. Nang makitang kikilos si James, nagmamadaling umiling si Kadir. Kaya ko na siyang palayain. Gayunpaman, hindi ko ito magagawa ng walang anumang kapalit. Kung hindi, papatayin mo na lang ako pagkatapos kong gawin. Sumigaw si Morgoth mula sa loob ng formation, huwag kang mag-abala sa pakikipag-ayos sa kanya, James. Patayin siya at tuluyang alisin ang banta. Payo ni Yani, mag-isip ng 2 beses bago kumilos, James. Pinagkakatiwalaan kita. Ibinuka ni Lizzie ang kanyang mga labi ngunit hindi mahanap ang tamang salita. Sa sandaling iyon, tahimik na tumingin si James kay Kadir. Nagmamakaawa si Kadir, may nakaraan pa tayo, James. Ako man ay si Emperador Jabari o si Franciscus, hindi ko sinasadya ang anumang pinsala sa iyo. Huwag kalimutan na tinulungan kita na makarating sa kinaroroonan mo ngayon. Pahalagahan mo ang pagmamahal at pagkakaibigan, hindi ba? Sa mga nagawa ko para sa iyo, hindi pa ba sapat na humingi ng exchange condition? Hindi siya nagawang pabulaanan ni James.
Ang dahilan kung bakit hindi niya pinatay si Kadir ay hindi lang dahil nakulong pa rin sila sa loob ng Gate of Mystery kundi dahil din sa kanilang nakaraan. Sina Emperador Jabari at Franciscus ay talagang gumanap ng mahahalagang papel sa kanyang buhay. Anuman ang kanyang motibo, ang kanyang mga soremsiya ay nagpaabot ng tulong sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-iisip, sumagot si James, isang kondisyon lang. Mabilis na nakipag-ayos si Kadir, 2. Tutal, pareho kayong natulungan ng aking mga soremsiya. Sagot ni Lysia, masyado kang humihingi. Huwag mo siyang bigyan ng anuman, guru. Sagot ni James, mabuti naman ang 2. Gayunpaman, kailangan mo ring sagutin ang ilang mga katanungan. Masayang sumang-ayon si Kadir, okay, deal. Walang pagdadalawang isip na sabi ni James, I'll ask the questions first. Tungkol sa pagsasanib ng asawa ko, putol ni Kadir, huwag mo nang subukan. Magdadala ito ng kapahamakan hindi lamang sa iyo kundi pati na rin sa iyong asawa at sa bawat ibang Diyos. Bahagyang kumunat ang noo ni James. Sumigaw si Morgoth, huwag kang makinig sa kanyang kalokohan. Puno siya ng kasinungalingan, sigaw ni Kadir, shut up. Maaapektuhan ka rin. Nagpalitan ng pagtataka sina Yani at Lysia. Malamig na sinabi ni Kadir, totoo na ako ang may pananagutan sa paghahati sa kanya sa 2. Baka isipin mong ginawa ko ito para maiwasan ang Tai Chi tribulation ni Yeria. Dahan-daang ibinaling ni James ang kanyang ulo upang tingnan si Lysia sa nothingness formation at nagtanong, ano ang epekto niya sa iyo? Huminga ng malalim si Lysia. Guro, putol ni Kadir, bakit hindi mo sabihin? Hindi ka maglakas loob. Dahil alam mong kapag nalaman niya ang buong katotohanan, hindi mo na siya magagamit. Magkaaway kayong 2, at Ikan-away ni James ang kanyang kamay at inutusan ang isang itim na dragon na tatakan ang bibig ni Kadir. Sa sumunod na sandali, humarap si James kay Lysia. Anya, hindi ako makikinig sa sasabihin ng ibang tao tungkol sa iyo. Magtitiwala ako sa mga salita mo. Tumingin si Lysia sa kanya ng may pasasalamat, pagkatapos ay bumaling kay Yani. Sa pag-unawa sa sitwasyon, si Yani ay nag-transform sa isang swordlight at nagmamadaling lumabas sa nothingness formation. Ipinaliwanag ni Lysia, ang iyong buhay ay karaniwang nakaplano para sa iyo. O, sa madaling salita, ikaw ay ginagamit, na subak upang makamit ang isang mas malaking layunin. Nanatiling tahimik si James, naghihintay sa kanyang paliwanag. Napabuntong hininga si Lysia at sinabing, ang gobernador ng Yin ay nagtayo ng iyong mga pakikipagsapalaran sa madilim na mundo. Matapos makapasok sa Genesis World at makatagpo ako, inayos ko na ang iyong landas, kasama ang pagharap sa ilang emperador na soremsiya. Sa asensya, ginawa namin ni Kadir ang parehong bagay, ngunit sa magkaibang dahilan. With a guilty expression, Lysia said, alam kong ayaw mong ginagamit at tretuhin bilang isang sangla. Gayunpaman, wala kaming ibang pagpipilian, putol ni James, kasali ba ang asawa ko? Huminga ng malalim si Lysia, bumantong hininga, at sumagot, sa lahat ng katapatan, tanging ang gobernador ng Yin lamang ang malayang makatawid sa Health at Xanadu realm. Kumunot ang noo ni James at nagtanong, dahil ba siya ang huling nilalang na ipinanganak mula kay Xyloria Aura? Umiling si Lysia at sumagot, hindi naman. Ito ay dahil siya ang mga mata na pinili ng 9 nothingness gods at siya ang namamahala sa pagbabantay sa omniscient mirror. Sa kasamaang palad, hinati siya ni Kadir sa 2, at nawala ang omniscient mirror. Nakakunot ang noo ni James na tanong, bakit dapat asawa ko? At ano ang omniscient mirror? Sa harap ng mga tanong ni James, napabuntong hininga si Lysia at ipinaliwanag ang lahat. Ang gobernador ng Yin ay pinili bilang mga mata ng kapigatian upang bantayan ang Lear Tribulation dahil siya ay ipinanganak mula sa enerhiya ng Xyloria Tai Chi. Matapos ang sakuna ni Morgoth, sa 5 primal evolution, tanging sina Tai at Taichu ang nakaligtas. Ang 3 pa, pati na ang Xyloria Law of Paths at ang gobernador ng Yang, ay nasawi. Sina Tai at Taichu ay pinakamataas na nilalang, kaya hindi sila maaaring magkaroon ng pisikal na anyo. Ang gobernador ng Yin ang tanging natitira. Ang paghahanap ng reincarnation ng Waitara Path ay mahalaga sa paglutas ng Lear Tribulation. Ang gobernador ng Yin lamang ang maaaring gumawa ng gawaing ito.
Ayon kay Lizia, si Thea ay dapat na maging unang Tai Chi at hanapin ang Sorumsia ng Wait Arapat. Gayunpaman, pinakialaman ni Yeria ang planong ito. Nagtiis si Thea ng 81 reinkarnasyon dahil kay Yeria. Sa kabila ng pagiging huling pag-asa, pinili ni Thea na tiisin ang kapigatian dahil sa gawain ng paglutas sa Lear Tribulation. Matapos malaman na ang gobernador ng Yin ay nahati sa dalawa at na ang kanilang plano na lutisin ang Lear Tribulation ay nasira, si Lizia ay kailangang personal na bumaba sa Health Realm. Pagkatapos ng paliwanag ni Lizia, malamig na tinitigan siya ni James at sinabing, "So, naging Tribulation Ice na ba ako?" Napabuntong hininga si Lizia at sinabing, "More or less. Hanggat inaagaw mo ang posisyon bilang Supreme Path, magagawa mong tumayo laban sa Sorumsia ng Wait Arapat. Kung mabaigo ka, ang iyong asawa ang magiging huli nating pagpipilian. Maaari pa nating pagsamahin ang kanyang dalawang kalahati. Gayunpaman, hindi tiyak kung mahahanap natin muli ang Omniscient Mirror." Naikuyom ni James ang kanyang mga kamao at nagtanong, "Kaya ang aking pagkikita at relasyon sa aking asawa ay bahagi rin ng plano?" Umiling si Lizia at sinabing, "Hindi. Ito ay hindi. Ang gobernador ng Yin ay talagang may malalim na damdamin para sa iyo at hindi kailanman nilayon na gamitin ka. Bumalik sa madilim na mundo, siya lang ang nagbigay daan sa iyo para tulungan ka. Actually, may hindi pa ako nasasabi sa iyo. Kung hindi dahil sa kanya, hindi mabibigo ang kanyang asawa sa kanyang gawain." Gayunpaman, dumaan siya sa pag-uusig at 81 reinkarnasyon dahil sa kanya. Napakaraming sakripisyo at tiniis niya ang matinding paghihirap. Pakiramdam ni James ay hindi niya kayang tiisin ang bigat ng kanyang pagmamahal. Humingi ng paumanhin si Lizia, "Paumanhin, guro. Hindi ko na dapat sinabi sa'yo." Inangat ni James ang ulo niya at sinabing, "Hindi. Dapat sinabi mo sa akin ng mas maaga. Kung ang kanyang Sorumsia ay may iyong birtud, hindi na namin kailangang mag-set up ng ganoong komplikadong plano." Tumingin si James kay Lizia at unti-unting pumikit. "Alam din ba ng asawa ko ang lahat ng ito?" Sumagot si Lizia, "Alam niya ang ilan dito. Ngunit dahil hindi pa niya ganap na naibalik ang kanyang pagkakakilanlan bilang gobernador ng Yin, hindi niya nabawi ang lahat ng kanyang alaala." Sinaktan si James ng magkahalong pagkabigla, emosyon, at kalungkutan. Naisip niya sa sarili, ang tanga kong asawa. Kahit na mga fragment lang ng katotohanan ang alam niya, naibahagi niya pa rin sa akin ang mga iyon. Sa isang salita lang, aagawin ko ang posisyon ng Supreme Path nang walang anumang tanong. Kaya kung hamunin ang Nine Nothingness Gods kung hihilingin niya. Pagkaraan ng ilang sandali, iminulat ni James ang kanyang mga mata at nagtanong, "Ano pa ang itinago mo sa akin? Ilabas mo na lahat. Ayoko na ng sekreto." Tumingin si Lizia kay James at nag-aalalang nagtanong, "Hindi ka ba galit?" "Siyempre, galit na galit ako. Ayon sa iyo, ang lahat ng paghihirap ng aking asawa ay nagmula sa Lear Tribulation, na inatasan mo siyang lutisin." Tugon ni James, na halata sa kanyang boses ang kawalang kasiyahan. "Bakit hindi mo ayusin ang gulo na ginawa mo sa sarili mo? Dahil ba sa mataas na pagpapahalaga mo sa iyong sarili ay hindi mo payag?" Natahimik si Lizia. Mapait na ngumiti si James at sinabing, "Ngunit kung iisipin mo, kung hindi mo inatasan ang asawa ko ng ganoong kabigat na tungkulin, baka hindi ko na siya nakipag-cross sa landas. Dahil doon, may utang na loob ako sa iyo." Napangiti si Lizia nang marinig ang sinabi ni James. "Akala ko talaga tatalikuran mo ako." Tumingin si James sa kanya, inilahad ang kanyang kamay, at sinabing, "Kung hindi mo ito ibigay sa akin, baka ako." Nagulat, nagtanong si Lizia, "Ano ang ibig mong sabihin?" Sagot ni James, "Huwag kang magbiro. Hindi ko nalilimutan ang ugali mong pagnanakaw ng Chaos Absinthe ko. Medyo marami na kayong naipon, no? MS. Malaki ang ibinigay sa akin ni Herodias." Pagkatapos ng maikling paghinto, humagalpak ng tawa si Lizia. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at higit sa 100 garapon ng Chaos Absinthe ang lumutang sa harap ni James. Walang pag-aalinlangan, kinuha silang lahat ni James, hinubad ang isa, at nilamon ang nilalaman nito. Gumaan ang pakiramdam ni Lizia matapos siyang pagmasdan. Naramdaman niya ang pangangailangang pagnilayan ang sarili. Minamaliit niya ang talino, pangunawa, at maging ang kanyang pananaw sa kinabukasan.
Para sa isang taong kasing yabang ni James, ang pagiging manipulahin ay isang malaking dagok sa kanyang pagmamataas at dignidad, at mahirap itong tanggapin. Gayunpaman, tinanggap ito ni James ng may kahanga-hangang kalmado, hindi nagpakita ng galit sa halip ay sinusubukang unawain ito mula sa ibang pananaw. Siya ay isang tunay na lalaki na alam kung kailan dapat mawala ang galit at isipin ang mas malaking larawan. Sa kanya, ang diwa ng pagtitiis sa pagpuna na may mahinahong pag-uugali, kahit na yumuko para sa higit na kabutihan, ay nagningning ng maliwanag. Kung ang isang tulad ni James ay hindi makakamit ang kadakilaan, kung gayon sino pa ang magiging karapat-dapat. Pagkatapos uminom ng kalahating garapon ng Chaos Absinthe, inilapag ito ni James at nagtanong, dapat ko bang ipagpatuloy ang pakikipag-usap kay Kadir? Nakangiting sagot ni Lysia, talaga. Nasa Gate of Mystery pa tayo, remember? Kahit na nakapasok ka na sa Zender rank, imposibleng makatakas sa lugar na ito. Tumingin si James kay Kadir na nakulong sa labas ng Nothingness Formation. Siya ba talaga sina Emperador Jabari at Franciscus? Napabuntong hininga si Lysia at sumagot, alam ko ang iniisip mo. Ang mga tao ay naglalaman ng mabuti at masama. Ang kanyang soremsiya ay walang pagbubukod. Kung gusto niya ng kabaitan, malalampasan niya ang lahat ng nilalang. Kung siya ay nakasandal sa mali siya, maaari niyang isama ang purong kasamaan. Nakakalungkot na masyado siyang naligaw. Nabulag na ng kanyang pagnanasa sa kapangyarihan ng kanyang mga mata. Sa huli, siya ang naging dyablo na kanyang hinahatulan. Nagkibit balikat si James, he is willing to risk it all for his goal. May mahalaga ba talaga siya? Sumagot si Lysia, gusto niyang maging Supreme Path at nananabik din sa pagbabalik ng Waitara Path. Marahil ay nagtatanim pa siya ng kaunting pagmamahal sa kanyang mga anak. Lumingon si James at tumingin kay Lysia. Naaalala mo ba si Lucille Babs? Tumango si Lysia sa tanong niya. Napapikit si James at sinabing, anak siya ni Franciscus. Hindi ba't nangangahulugan din na siya ay anak ni Kadir, tulad ni Yeria? Nanlaki ang mata ni Lysia sa gulat. Are you suggesting? Ngumisi si James at sinabing, ayaw ba niyang makipag-negotiate? Pagkatapos, gagawin natin. Gayunpaman, hindi pa tayo makakaalis. Napatingin si Lysia kay James na may halong pagtataka at kuryosidad. Hindi niya maisip kung ano ang layunin ni James sa pananatili sa loob ng Gate of Mystery. Binabalaan kita, James. Si Frona ay isang mapanlinlang na babae, at ang kanyang mga salita ay maaaring mapanlinlang. Hindi ka dapat magtiwala sa kanya. Pag-isipan mo. Papaluha ako para sa'yo. Ngumisi si James sabay turo sa kanya ng pilyo. Pagkatapos, mabilis siyang tumakbo palabas ng Nothingness Formation. Natagpuan ni Kadir ang kanyang sarili sa isang estado ng gulat, ang kanyang isip ay natupok sa mga pag-iisip kung paano iiwas ang kanyang sarili mula sa kasalukuyang sitwasyon. Alam niya na ang desisyon ni James na makipag-usap ng pribado kay Lysia ay isang malinaw na indikasyon ng tiwala na ibinigay sa kanya. Ang pagsasakatuparan ay nagdulot ng pag-aalinlangan sa bisa ng kanyang mga provokasyon. Gayunpaman, hindi na niya kayang magtagal pa sa ganitong sitwasyon. Ang presensya ni Lord Goyo ay nagpabalisa sa kanya. Kung mawawalan siya ng kontrol sa 49 na langit, magbubunga ito ng masasamang kahihinatnan. Gayunpaman, ang pagpapalaya kay James mula sa Gate of Mystery ay hindi isang opsyon. Ang pagpayag sa kanya na lumabas ay mag-iimbito lamang ng mas mabigat na kalaban sa hinaharap. Sa gitna ng kanyang pagkabalisa, isang anino ang dumaan sa kanyang harapan, at muling lumitaw si James. Si Kadir, nanlalaki ang mga mata, nagmamadaling nag-iingat, James, huwag kang padadala sa matamis na salita ng babaeng iyon, ikaw, malamig na pagsingit ni James, isa lang ang itinanong ko. Ang susunod na tanong ay, kailan ko dapat pagsamahin ang dalawang bahagi ng aking asawa? Tumayo si Kadir na natulala sa biglaang tanong. Nanatili si James ng tahimik na katahimikan tungkol sa bagay na ito kay Lysia, na nagdagdag sa kalituhan ni Kadir at nagpapataas ng kanyang pagkabalisa. Pagkatapos ng isang saglit na paghinto, inayos ni Kadir ang kanyang sarili at awkward na nagtanong, hinihikayat ka ba ng tusong babaeng iyon na pagsamahin ang dalawang bahagi ng gobernador ng Yin? Sagot ni James, ako ang nagtatanong.
Huminga ng malalim si Kadir at sumagot, anuman ang sinabi niya, dapat kang maging maingat sa paggawa ng mga desisyon. Ang payo ko ay huwag gawin ito hanggat hindi natagpuan ang soremsiya ng Wait Arapath. Tinitigan siya ni James at ni Nishan, ito ang nagdadala sa akin sa pangatlong tanong. Isa kang disipulo ng Wait Arapath at di umano'y tapat sa kanya. Gayunpaman, bakit mo pinipigilan ang kanyang pagbabalik? Nagtataglay ka ba ng mga adhikain para sa posisyon ng Supreme Path? Nagtaas ng ulo si Kadir at ngumisi. Malamig na pahayag ni James, huwag mo akong paghintayin. Nauubos na ang pasensya ko. Paliwanag ni Kadir, simple lang. Magkaiba talaga tayo ng nilalang. Ipinanganak sila mula kay Xyloria Aura, at hindi tayo. Nakatitig kay James, nagpatuloy si Kadir, malamang na narinig mo ang alitan namin ni Frona. Iyon ay dapat magpaliwanag sa aking paninindigan. Mula sa kawalan, ipinanganak sila. Ito ay talagang isang gawa na karapat-dapat sa pagpipitagan. Tapos na ang Xanadu Realm. Ang mga entity na ito na ipinanganak mula kay Xyloria Aura ay dapat na matagal nang nawala at bumalik sa kawalan. Nakatira kami sa Health Realm. Ang ating kapalaran ay dapat na hinubog ng ating sariling mga kamay. Ano ang nagbibigay sa kanila ng gayong katapangan? Maging ang kanilang mga supling ay nag-aakala din na Panginoon tayo. Ngunit sa anong karapatan? Ang mga huling salita ni Kadir ay umalingaw-ngaw sa pagnanasa, na iniwan si James na labis na naantig. Nang sakupin ni James ang dakilang makasaysayang lupain at harapin ang ilan sa mga banal na templo, nakaranas siya ng katulad na mga damdamin at naaliw ang parehong mga paniwala tulad ng Kadir. Gayunpaman, si James ay hindi sapat na walang muwang upang maniwala na si Kadir ay tunay na magtataguyod para sa mga nilalang ng Greater Realms. Si James ay tumingin sa kanya ng may pagtataka at nagtanong, nagtatago ka ba ng galit sa lahat ng nilalang na ipinanganak mula kay Xyloria Aura at nandidiri sa Wait Arapath? Kalmadong pag-amin ni Kadir. Oo. Kung siya ay tunay na magtatagumpay sa pagkakataong ito, siya ang magiging walang hanggang master ng Greater Realms, na hindi tinatablan kahit sa 9 Kailoros Gods of Nothingness. Biglang nagningning ang mga mata ni Kadir sa hindi mapigil ang kasakiman habang nagtanong, naiintindihan mo ba ang kahalagahan ng Xanadu Realm? Hindi lamang ito ay may mga kapangyarihan at vital energy na lampas sa ating pangunawa kundi pati na rin tungkol sa mga pagkakataon at misteryo na naghihintay na malutas. Maaari pa nga itong magtulak sa atin na lumampas sa ating kasalukuyang mga limitasyon sa paglilinang. Bukod dito, ang 9 Kailoros Gods of Nothingness ay umiiral doon. Sila ay may kakayahang magpakita ng anumang nilalang na ninanais. Ang sinumang mag-utos sa kanila ay may kapangyarihan sa pag-iral. Sa karagdagan, ang isang entrepok doon ay katumbas ng isang panahon sa ating mundo. Ibig sabihin, kung mag-iipon tayo ng 10,000 entrepok ng cultivation sa Xanadu Realm, 10,000 epochs lang ang lilipas dito. Dahil dito, maaari nating ibalik ang cultivation na naipon doon at maging walang kapare sa Greater Realms. Sagot ni James, that sounds good. Pagkatapos, dapat tayong pumasok sa Xanadu Realm. Sumagot si Kadir, mas madaling sabihin kaysa gawin. Sa mata ng Wait Arapath, bukod sa mga nilalang na nabuo mula kay Xyloria Aura, lahat ng iba ay mga langgam lamang. Paano tayo papayagan ng isang taong may labis na pagmamataas na makapasok sa Xanadu Realm at magkaroon ng pagkakataong hamunin ang kanyang autoridad? Tiningnan siya ni James ng makahulugan at nagtanong, kaya kapag binuksan na nila ang Xanadu Realm, maaari nilang palawakin ang agwat sa pagitan ng ating uri at sa kanila, na tinitiyak ang kanilang panghabang buhay na pangangibabaw. Napangiti si Kadir at pinuri, ang bait mo talaga. Sa totoo lang, bilang isa sa mga Path Emperors, naabot ko na ang limitasyon ng mga buhay na nilalang. Kung babalik ang Wait Arapath, kung gayon ang aking posisyon ay magdurusa, at ako ay magiging isang isda lamang sa kanila. James quipped, isa ka ba talaga? No offense intended. Since we're inclined to work together, let's be more casual with each other. Sa pagbanggit ng pagtutulungan, kitang-kitang nagbago ang ugali ni Kadir. Kung si James ay tapat, ito ay isang magandang pagkakataon upang ibaling ang tubig sa kanyang pabor. Magsasayang lang tayo ng oras. Naglalaro ka ng apoy, James. Oh,
hindi bababasa, kailangan nating pareho na makakuha ng makabuluhang. Ano ang maibibigay mo sa akin? Biglang natahimik si Kadir. Biglang bumangon si Morgoth at sinabing, gusto mo bang matugunan ang parehong kapalaran ko, James? Bakit mo naisip ang makipag-partner sa kanya? Lumingon si James kay Morgoth at nagtanong, nakipag-partner ka na ba sa kanya? Ngumisi si Morgoth, oo naman. Ang pangungumbinsi niya noon ay mas kapanipaniwala at taos-puso kaysa sa naririnig mo sa kanya ngayon. Nagsalita siya tungkol sa katwiran at pagtatanggol sa Greater Realms. Kinindatan talaga ako nito at ibinaba ang bantay ko. Gayunpaman, sa isang mahalagang sandali, hinampos niya ako ng Wuya Demon Slayer Sword at tinatakan ako ng mahabang panahon. Tumingin si James kay Kadir na may nagtatanong na ekspresyon. Sumigaw si Kadir, ang lakas ng loob mong ilabas yan. Maingat akong naglatag ng plano, ngunit hindi mo ito sinunod. Ang iyong plano ay magdadala sa akin sa isang mas masakit na pagkamatay. Sumagot si Morgoth, pagkatapos ay tinitigan niya si James at sinabing, huwag magtiwala sa iba kundi sa iyong sarili. Sumingit si Kadir, hindi naman sa ganun James. Habang ang pakikipagsosyo ko kay Morgoth ay naglagay sa kanya sa abad na sitwasyon, ito ay hindi ganap na walang bunga. Inihayag namin ang tunay na kalikasan ng Wait Ara Path at nag-udyok sa 9 Kyloros Gods of Nothingness na pilitin siyang muling magkatawang tao. Ngumuso si Morgoth, pinayagan ka rin ito, isang hindi kanais-nais na pag-iral sa 49th Heaven, na umakyat upang maging isang Path Emperor. Si Kadir ay nagngangalit sa galit matapos siyang ilantad ni Morgoth. Gayunpaman, napigilan pa rin siya ng mga itim na dragon at hindi makakilos. Nilingan niya si James at sinabing, mas matalino ka pa sa tanggang iyon, James. Kung tutuusin, ikaw ang una sa Greater Realms na nagsama ng 3 treasures. Sa hinaharap, tiyak na mas malakas ka kaysa sa akin. Habang ang aming mga landas ay maaaring humantong sa hindi pagkakasundo sa hinaharap para sa pangangibabaw sa Greater Realms, sa ngayon, pareho kami ng isang karaniwang kaaway. Ang aming mga hindi pagkakaunawaan ay mga panloob na pakikibaka sa aming uri. Ang mas mahalaga ay maiwasan ang Lear Tribulation. Sapagkat kung ang ating mga mundo ay nawasak, ano ang silbi ng pagkakaroon? Si James ay nanatiling misteryoso, hindi nag-aalok ng sagot. Biglang sumabog si Lysia at galit na tinitigan si James. Tapos nasabi ko na, wala ka pa ring tiwala sa akin. Sa halip, pinagkakatiwalaan mo ang kasuklam-suklam na lalaking ito sa akin. Kung siya ay talagang matuwid, bakit siya tatahimik tungkol sa Tai Chi Tribulation? Bakit hindi siya nagsasalita tungkol kay Thea? Sa halip, ipinagtatanggol niya si Yeria. Natarante si Kadir sa biglang pagsabog ni Lysia. Mapapatunayan ko ang sinseridad ko, James. Ang asawa mo naman, siguradong babayaran kita. Ngunit tulad ng sinabi ko, ang iyong asawa ay hindi pa sandali, at hindi ngayon ang oras. Kahit anong ganting gusto ng asawa mo, susundin namin. Nanunuya si Lysia, nag-uusap kayo ng hustisya, pero si Yeria ang Tai Chi. Ang gobernador ng Yin ay hindi makakapag-trigger ng Tai Chi Tribulation kung hindi buo. Kahit na namatay si Yeria, maaari pa rin siyang muling magkatawang tao. Nilingan ni Lysia si James at sinabing, binalaan kita na huwag magtiwala. Sumimangot si James at malamig na sumingit, enough. Frana ka man o Lysia, mula sa sandaling ito, hindi na ikaw ang pangalawang katawan ko. Na-void ko na ang soul contract namin. Dahil marami na tayong pinagdaanan, I will spare your life. Bumalik sa Void World. Ang walang awa na mga salita ni James ay nabigla kina Morgoth at Lysia. Maging si Kadir ay biglang itinaas ang kanyang ulo, sinisiyasat ang mukha ni James para sa anumang pahiwatig ng panlilinlang o pagkukunwari. Gayunpaman, ang determinasyon ni James ay hindi natitinag at walang puwang para sa negosasyon. Master, ikaw. Tinitigan ni Lysia si James na hindi makapaniwala, nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Mawala. Tinaas ni James ang kanyang kamay, at isang nakakatakot na liwanag ang biglang bumalot kay Lysia. Nilamon ng lilang pulang apoy ang katawan ni Lysia, at unti-unting nawala ang kanyang aura. Nawala ang katinoan ni Morgoth at napaungol, anong kabaliwan ito, James? Pangalawang katawan mo na yan. Paano mo nagawa iyon sa kanya?
Pumikit si James, na natiling walang pakialam sa sitwasyon. Habang nasusunog si Lizzie sa apoy, isang malungkot na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Sige. Nakatayo ako sa tabi mo sa daan-daang libong mga panahon, para lang maisantabi ng walang awa. Pinili mong paniwalaan ang mga salita ng isang mapanlinlang na tao kaysa sa aking paliwanag. Hindi mo lang pinutol ang kontrata natin, pero gusto mo rin akong patayin. Hate you, James. Hindi ako papayag na patayin mo ako. Mas gugustuhin kong sirain ang sarili ko. Sa mga salitang iyon, tinamaan ni Lizzie ang kanyang noo. Napasigaw si Morgoth sa kawalan ng pag-asa, Frona. Hindi. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat. Sumabog si Lizzie sa apoy, pinupuno ang kawalan ng malagim na ulap ng dugo. Napaungol si Morgoth sa dalamhati, ikaw ay walang utang na loob na bastard. Pinagsisisihan kong tinawag kitang kaibigan. Si Kadir, na pinigilan pa rin ng mga itim na dragon, ay parehong natigilan. Hindi niya akalain na napakawalang puso ni James para sirain ang sarili niyang pangalawang katawan. Maya-maya, ang gulat sa mukha ni Kadir ay napalitan ng ngiti. Gayunpaman, mabilis niya itong itinago na may ekspresyon ng panghihinayang. Ang yabang talaga ni Frona. Hindi kanya iginalang. Bagamat nawalan ka ng pangalawang katawan, naalis mo ang isang malaking banta. Malamig na sabi ni James, hindi ka magsisisi na hayaan akong magtakda ng mga tuntunin. Natigilan si Kadir, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Napagtanto niya na ang kanyang matagumpay na saloobin ay masyadong halata pagkatapos masaksihan ang pagsira sa sarili ni Frona, at halos ilantad niya ang kanyang sarili. Tumawa siya at sinabing, paano ang kasal? Nagtaas ng kilay si James at naguguluhan na tumingin sa kanya. Nakangiting paliwanag ni Kadir, huwag mong intindihin. Alam ko ang malalim mong pagmamahal sa gobernador ng Yin at hindi ka tatanggap ng ibang babae. What I am suggesting is we become in-laws. Natigilan si James. Ipinaliwanag ni Kadir, mayroon kang mga anak na lalaki at babae, at gayon din ako. Tamang-tama na magkaroon ng arranged marriage. Kumunot ang noo ni James at sinabing, ipaliwanag ng detalyado. Kalmadong sinabi ni Kadir, diretso ako kung ganoon. Nakilala mo na ang anak ko, kaya dapat mas marami o kulang ang alam mo tungkol sa kanya. Tanong ni James, Yusef. Tumango si Kadir. Oo. Ano ang tingin mo sa kanya? Hindi sumagot si James ngunit sinimulan niyang suriin si Yusef. Bumalik sa Tai Chi World, ang biglaang paglitaw ni Yusef ay nag-udyok sa kanya na muling pagsamahin ang Tai Chi World at makuha ang pagsamba ng nabubuhay na nilalang, na nagpapahintulot sa kanya na maging kanilang Panginoon. Nagulat siya na gagamitin ni Kadir ang kanyang anak bilang bargaining chip. Tumingin si James kay Kadir at sinabing, huwag kang magpatalo. Ano ang iyong layunin? Ngumiti si Kadir at pansamantalang nagsabi, maaari mo siyang maging manugang. Hindi mahalaga kung sino sa mga anak mo ang pakakasalan niya. Nawalan ng masabi si James. Dagdag pa ni Kadir, maaari tayong maging mas malapit sa mga biyenan. Nakilala mo ang anak ko, si Yeria. Kahit medyo pilyo siya, ang ganda niya talaga. Maaari mo rin siyang gawin bilang iyong manugang. Mayroon kang dalawang anak na may sapat na gulang. Gayunpaman, mas gusto ko ang Jacopo. Napatulala si James sa pagkana ni Kadir. Dahil alam niyang nagkaroon ng hindi mapagkakasunduang alitan sina Thea at Yeria, gusto niyang gamitin ang kasal sa pagitan ng kanilang mga anak bilang isang resolusyon. Bukod dito, hindi lang isang kasal ang iminungkahing niya, kundi dalawa, para itali si James sa kanyang mga ambisyosong plano. Si Kadir ay isa nga sa pinakamatalino, pinakamapanlinlang, mabagsik, at mahirap na kalaban na nakatagpo ni James noon. Tinitigan ni Kadir si James at nagtanong, ano sa palagay mo? Magiging pamilya tayo na nasa iisang bangka. Sama-sama, maaari nating lupigin ang Greater Realms. Hindi tayo mapipigilan ng Wait Arapath o ng 9 Kailoros Gods of Nothingness. Biglang tumawa si James. Bilang tugon, nakisabay si Kadir sa pagtawa. Gayunpaman, ito ay medyo hindi natural at nagkasala. Hinaway-kaway ni James ang kanyang kamay at binuksan ang isang garapon ng Chaos Absinthe, pagkatapos ay humigop ng kaunti. Ito ang pinakamahusay na paraan upang matiyak na sila ay nasa parehong panig.
Bukod dito, malulutas niya ang puot sa pagitan ni Yeria at ng gobernador ng Ying. Ito ay pumatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Maya-maya, ibinaba ni James ang garapon at tumingin kay Kadir. Sa totoo lang, hindi rin ako. Kapag na-resolve na natin ang Lear Tribulation, pwede na tayong magretiro ng sama-sama. Pagkatapos, pupunta kami sa Xanadu Realm at maglalakbay bilang isang pamilya. Kung tungkol sa Greater Realms, maaari nating ipaubaya ito sa ating mga anak. Sumagot si James, ang pangitain na inilarawan mo ay masyadong malayo. Focus tayo sa sitwasyon natin ngayon. Sandaling natigilan si Kadir bago sumagot, kung ikaw at ako ay pumayag na magkaroon ng alyansa sa pamamagitan ng kasal ng ating mga anak, agad kong pakakawalan si Morgoth at bubuksan ang pintuan ng misteryo para umalis ka. Wala akong pakialam kung saan pupunta si Morgoth. Gayunpaman, maaari kang sumali sa aking pakikipagsapalaran sa 49th Heaven upang bawiin ang lahat ng pag-aari natin. Ipinikit ni James ang kanyang mga mata. Sigaw ni Morit mula sa loob ng formation, "Are you out of your mind, James? Naniniwala ka ba talaga sa kanyang mga salita? Hinayaan mo pang sirain ang sarili ni Frona. Ikaw, shut up," bulalas ni James kay Morgoth. Pagkatapos, lumingon siya kay Kadir at nakangiting sinabi, "Baguhin natin ng kaunti ang ating mga termino. Gusto kong pansamantalang gamitin ang Gate of Mystery para sa 3 entrepok. Sa panahong ito, hindi ka maaaring makialam. Kung hindi, ang deal ay off. Sa kasal naman, open ako. Pero gusto ko munang makita ang sincerity mo bago magdesisyon. 3 entrepok lang." Nagningning ang mga mata ni Kadir. Tumango si James bilang tugon. Tumawa si Kadir, "Deal. 1 wait for 3 entrepoks, James. Kumpiyansa ako na kakampi mo ako sa pamamagitan ng kasal ng mga anak natin." Ngumiti si James sa kanya pero hindi nagsalita. Biglang nagtanong si Kadir, "Bakit hindi mo muna ako pakawalan?" Ikinumpas ni James ang kanyang kamay, at isang kontrata ng kaluluwa ang lumitaw sa harap ni Kadir. "Pag-uusapan natin ang natitira pagkatapos mong pirmahan ito." Tiningnan ni Kadir ang kontrata at nagulat siya. Malamig na tanong ni James, "What's wrong? Sobra na ba yun para hilingin?" Sinuri ni Kadir si James at sumagot, "Syempre hindi. Gayunpaman, kailangan ko rin ng parehong sinseridad mula sa iyo." Sumagot si James, "Ano ang gusto mo?" Hiniling ni Kadir, "Gusto kong palayain mo ang aking anak. Ang pagpapanatili sa kanyang pagkakakulong ay walang kabuluhan." Ikinumpas ni James ang kanyang kamay, na summoning ng black and white energy. Agad na lumitaw si Yeria sa kawalan. Bagamat bumalik ang kanyang kakisigan, ang kanyang cultivation base ay nabawasan. Nang makita ang kanyang anak, sinubukan ni Kadir na sumugod sa kanya. Gayunpaman, siya ay muling sinanay ng mga itim na dragon. Mabilis siyang lumingon kay James at pumirma sa soul contract. Tumaas ang kilay ni James at binawi ang mga itim na dragon. Sumugod si Kadir matapos mapalaya at mahuli si Yeria. "Umalis ka, matandang lalaki." Umungol si Yeria at pinagpag si Kadir. Tumayo siya at sinaman siya ng tingin. "Wala ka bang pagsisisi, Yeria?" Nakapagtataka, nagtago si Yeria sa likod ni James. Parehong nagulat sina Kadir at James sa kanyang mga aksyon. "Ikaw na rebeldeng babae." Sa pagharap sa mga sumpa ni Yeria, galit na galit si Xanthocos kaya niluwa niya ang isang bibig ng dugo. Tapos, sabay turo kay Yeria sabay tawa. "Sige. Maghihirap ka." Pagkatapos noon, bumaril siya sa langit ngunit napigilan siya ng swordlight na pinaputok ni James. "James, anong ibig mong sabihin dito?" Galit na tanong ni Xanthocos. "Pirmahan na namin ang kontrata ng kaluluwa. Dahil napirmahan na natin ito, dapat nating tuparin ito." Binibigkas ang bawat salita, sinabi ni James, "Bitawan mo si Morgoth." Nang marinig iyon, ikinaway ni Xanthocos ang kanyang kamay. Inalis niya ang nothingness dead energy na nagkulong kay Morgoth bago nawala sa Gate of Mystery. Noon lang lumingon si James at tumingin kay Yeria. Anong tinitingin-tingin mo?" Natarante si Yeria at nagtanong, "First time mo bang makakita ng magandang babae?" Gayunpaman, sa sumunod na segundo, nagbago ang ekspresyon ni James. Binuhat niya si Yeria at lumayo.
Pagkatapos, dumaan ang isang amethyst red spear kung saan naroon dati sina James at Yaria. Mayroon itong nakakatakot na demonic energy. Sa pagbabalik sa kanyang katinuan, napagtanto ni Yaria na siya ay nasa yakap ni James. Hindi napigilan ng puso niya ang tumibok. Sa kabilang banda, nakasimangot si James. Pinagmasdan niya ang amethyst red tyrant spear na dumaan na naging figure ni Morgoth. Galit na sinabi ni Morgoth, "Ikaw ay walang utang na loob. Si Frona ay napakatapat sa iyo, ngunit iniwan mo siya at nakipagtulungan kay Xanthocos, isang baliw. Ikaw ay masama. Bulag ako noon, kaya papatayin kita ngayon." Pagkatapos, iwinagayway ni Morgoth ang tyrant spear sa kanyang kamay at sumugod kay James. Sa kawalan, isang sinag ng itim na sword light ang lumipad at nagsimulang lumaban kay Morgoth. Buhay pa si Yanni, bulalas ni Yaria nang makita niya ang itim na sword light na nakikipaglaban kay Morgoth. Noon lang napansin ni James na nakayakap pa rin siya kay Yaria. Siya ay mainit-init, at ang kanyang bango ay nakakalasing. Ilang sandali lang ang itinagal bago niya dumistansya kay Yaria. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at inilagay siya sa espasyo ng kaluluwa. Sa sumunod na segundo, itinulak ni James ang kanyang palad. Isang malaking itim na dragon ang tumungo sa sword light at sibat ni Morgoth habang umaatungal. Niyanig ng itim na dragon ang lugar. Sa ilalim ng bugzo ng malakas na hangin, si Yanni na naging sinag ng sword light, at si Morgoth na umaatake gamit ang tyrant spear ay hinigop sa hangin. Kasunod ng mga aksyon ni James, ang itim na dragon kasama sina Yanni at Morgoth ay mabilis na itinapon sa nothingness formation. Napabuntong hininga si James. Pagkatapos, lumakad siya ng ilang hakbang. Hindi pinansin ang pader ng nothingness formation, pumasok siya dito. Nang makitang gusto pa ring lumaban ni Morgoth at Yanni sa formation, galit na sinabi ni James, "Tama na. Huwag mong sirain ang kapayapaan." Nang marinig iyon, pinandilatan ni Morgoth si James na may dugong mga mata. "James, huwag mong isipin na hindi kita papatayin dahil may umaalalay sa'yo. Kami ay sinumpa ang kalaban." Pagkatapos, tumalon siya sa langit. Nataman niya ang tuktok ng nothingness formation at bumagsak muli, bago si James. Nakadapa siya kaya nakakatawa siya. Nang makita iyon, napa-facepalm si James, na iniisip, napakatigas ng ulo niya. Tapos, sabi niya, "Bilasan mo at lumabas. Gusto niyang ipagsapalaran ang buhay niya dahil sa iyo." Tapos, may lumabas na transparent figure sa katawan ni James. Lumitaw ang magandang figure ni Lysia. Sa sandaling ito, si Morgoth na kakabangon lang ay gustong tusukin ng sibat ang lalamunan ni James. "Emperor Khalasar, isa kang tanga." Natigilan si Morgoth sa biglang boses. Wala pang isang pulgada ang layo ng dulo ng tyrant spear sa lalamunan ni James. Gulat na gulat ay lumingon siya. Nang makita niya si Lysia, para siyang nakakita ng multo. "Anong meron? Magkaibigan lang ba kayo sa ibabaw?" Sa likod ng kanyang mga kamay, tumawa si Lysia. "Mukhang nag-aaway kayo dahil sa akin." Hindi. Namula ang mukha ni Morgoth. "Frona, hindi ka ba nagpakamatay dahil pinilit ka ni James?" "Oo." Nakangiting tumanggo si Lysia. "Ngunit nagpakamatay ako gamit ang aking pangalawang katawan. Nandito pa rin ako." Nang marinig yun ni Morgoth, laking gulat niya na muntik na niyang mabitawan ang tyrant spear. Kinurot ni James ang dulo ng tyrant spear gamit ang kanyang mga daliri. Pinaglaruan niya ito. "Kalahati. Hindi ka ba namatay?" Tinitigan ni Morgoth si Lysia. "O nag-reincarnate ka na ba?" "Masasabing nag-reincarnate ako." Nakangiting naglakad si Lysia kay Morgoth. "Hindi na ako ang pangalawang katawan ng aking Panginoon. Ako ang totoong ako. Ako ang cute ni Lysia." Pagkatapos, mapaglaro niyang pinitik ang noo ni Morgoth. Nakaramdam ng sakit, bumalik sa katinuan si Morgoth. Nang bawiin niya ang tyrant spear, tumili siya. "Ginagulat mo ako." Tumalon si Lysia. Nakalulungkot, sinabi ni Morgoth, "My tyrant spear." Natigilan si Lysia. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa tyrant spear sa kamay ni Morgoth. Napansin niya na ang dulo ng sibat ay nahila upang maging mas malaki. Mayroong siyam na spike dito, na bumubuo ng isang siyam na ngipin na rake. Bakit naging kalikay? Iiyak na sana si Morgoth. Tapos, tumalikod siya at pinandilatan si James.
Gayunpaman, inusenteng ikinibit ni James ang kanyang mga kamay na para bang hindi niya ito ginawa. Hindi masama ang sandata na ito. Biglang sumulpot si Yanni sa tabi ni James. Nang makitang biglang nagtatawanan ang dalawa, natarante sina Lizzie at Morgoth. Maya-maya, pinulupot ni James ang braso sa balikat ni Yanni. Mr. Yanni, maaari na tayong kumilos ng tahimik. Ngumiti si Yanni at tumango. Nagawa mong lokohin si Xanthocos. Gaya ng inaasahan sa iyo, ang pinakanamumukod-tanging nilalang sa sangkatauhan. Natatangi. Biglang sinabi ni Morgoth na may hindi magiliw na tono, James, nakakatakot ka. Mas nakakatakot ka kaysa Xanthocos at Waitara. Natatakot akong maging kaibigan ka. Paano kung ipagbili mo ako nang hindi ko nalalaman at binibilang ko ang pera para sa iyo? Nang marinig iyon, nagpalitan ng tingin sina James at Yanni at nagtawanan. Bakit ka tumatawa? Galit na sumigaw si Morgoth, lahat kayo ay matalino. Tanging ako lang ang tanga. Deserve kong lokohin at maging tanga. Magkaibigan ba tayo o? Bago pa man siya makatapos magsalita ay winigiway na ni James ang kanyang kamay. Isang itim na butil ng enerhiya ang lumitaw sa harap ni Morgoth. Naglabas ito ng mayamang demonic energy. Nagulat si Morgoth. Pagkatapos, hinawakan niya ang butil ng enerhiya. Sobrang nagustuhan niya ito habang tuwang-tuwa siyang nakikipaglaro dito. Turned ay ang innate demonic bead. Ito ang pinakadakilang kayamanan ni Håkon. Katumbas ito ng Three Treasures integration. Tapos, inangat niya ang ulo niya at tumingin kay James. Saan mo nakuha? Sapat na ba ito para sa kabayaran? Tanong ni James. Tuwang-tuwa, tumango si Morgoth. Talagang sapat na ito. Okay na ba tayo? Inilibot ni James ang kanyang mga mata. Sumagot si Morgoth, syempre. Inulit ni James ang tanong sa ibang wika. Sabay-sabay, natarante si Morgoth. Humagalpak ng tawa si Lizzie habang nakahawak sa tiyan. Maging si Yanni ay ngumiti ng mapait at umiling. Pagkatapos, si Morgoth na galit dahil naloko ay agad na naging lingkod at taga-suporta ni James. Umikot siya sa huli at minasahe siya. Walang katapusang papuri rin siya. Gayunpaman, tungkol sa ginawa ni James at Lizzie, hindi lang gustong malaman ni Morgoth kung ano ang nangyari, kundi pati si Yanni ay curious din. Sa totoo lang, lahat ito ay salamat sa pagpasok ni James sa Zender rank. Ang ranggo ng Zender ay ang pinaka-primitive, simple, at mahalagang pag-iral. Ang lahat ay nakasentro sa pagpapalim sa kalikasan, na siyang ubod ng Taoismo at nalampasan ang anumang paglilinang. Kaya, bilang pangalawang katawan ni James, hindi nakapakipakinabang si Lizzie. Bukod, siya ang Sorimsia ng pinuno ng Nine Kailoros Gods of Nothingness, si Frona. Kaya, pinili niyang patayin ang kanyang pangalawang katawan at bumalik sa Sorimsia ng Frona. Ito ay isang natural na proseso. Marami kaming natamo. Mayroong tatlong pangunahing benepisyo. Pangalawa, nilagdaan ni Master at Xanthocos ang isang soul contract. Para sa tatlong entrepok, hindi maaaring salakayin ng Xanthocos ang lahat ng mundo at ang Great Historial Land. Sa halip, babalik siya sa ika-40 langit at lalaban para sa pangangibabaw. Pangatlo, sa pamamagitan ng paggamit ng soul contract, nakuha ni Master ang Gate of Mystery at ang pinakamahalagang oras, sabi ni Lizzie. Noon, parang nakakita ng multo si Morgoth. Ang pintuan ng misteryo. Tapos, tumingin siya kay James. May sakit ka ba? Paano mo makukuha ang Gate of Mystery? Inilibot ni James ang kanyang mga mata kay Morgoth. Nakuha ko pa nga ang innate demonic bead na pinakakailangan mo, pati na ang Gate of Mystery. Nang marinig iyon, nagulat si Morgoth. Hindi niya inaasahan na ang innate demonic bead na pinakakailangan niya ay ninakaw ni James mula sa Xanthocos. Si James ay tunay na matapang at mahusay sa pagbuo ng mga plano. Bukod dito, ang kanyang talino ay nalampasan ang kanyang lakas. Siya ay kapuri-puri. Dahan-daang lumingon, tinuro niya ang nothingness formation. Lizzie, almost perfect na ang plano natin, pero pabaya ka. Natigilan si Lizzie. Napatingin siya sa formation na tinuturo ni James. Naintindihan niya agad. Hindi mo binawi ang formation. Pabaya ka. Muntik na kaming ma-expose. Ngumiti si James at sinabing, salamat, natuwa si Xanthocos dahil nagpakamatay ka.
Pagkatapos, nagalit siya sa kanyang anak sa labas na si Yeria. Kaya hindi niya ito napansin. Ngunit ito ang pinakakritikal. Nang marinig iyon, mabilis na nagbilin si Yani, "Bilasan mo at bawiin ang nothingness formation. Kung hindi, maaaring suriin ni Xanthocos ang Gate of Mystery anumang oras." Hindi na kailangan. Ngumiti si James at umiling. Sa soul contract na pinirmahan niya sa akin, magagamit natin ang Gate of Mystery anumang oras na gusto natin sa loob ng 3 entrepak. Kung tatanungin niya ito, ibig sabihin ay lumabag siya sa kontrata. Maari na natin siyang patayin. Matapos marinig ang sinabi ni James, tumawa si Yani at tinuro si James. "Matalino ka. Huwag na tayong mag-aksaya pa ng oras." Napatigil si James sa pagngiti. "Gumawa na tayo ngayon. Ang pintuan ng misteryo ang ugat ng lahat ng mundo. Dito matatagpuan ang mga mapagkukunan ng paglilinang ng lahat ng mundo. Mag-iipon ka ng lakas at aayusin ko ito. Pagkatapos, ibibigay ko sa iyo. Kailangan ninyong alisin ang lahat ng enerhiya, kapangyarihan, sandata at supernatural na kapangyarihan sa pintuan ng misteryo." Nang marinig iyon, hindi napigilan ni Morgoth na huminga ng malalim. "James, maaari mo bang pinuhin ang lahat ng mga mapagkukunan dito?" Binibigkas ang bawat salita, sinabi ni Yani. Ang Xander rank ay nagbibigay daan sa natural na operasyon. Sa kasalukuyan, may katawan si James na kayang pinuhin ang lahat ng path at energies. Isang hakbang na lang ang layo mula sa Wuya body. Tapos, biglang napaupo si James sa kawalan. Pumikit siya. 49 na itim na dragon ang umikot sa kanya. Sa Gate of Mystery, mayroong hindi mabilang na enerhiya at kapangyarihan. Sila ay hinihigop sa bilis ng kidlat, na bumubuo ng halo ng sunod-sunod. Sa sandaling ito, si James ay parang ang pinaka-nakakatakot na black hole sa universo. Kaya niyang lumunin ang lahat. Nang makita iyon, gumawa ng hakbang sina Morgoth, Lysia at Yani. Nagtungo sila sa Gate of Mystery. Pagkatapos, bibigyan sila ni James ng lakas at kapangyarihan na kailangan nila. Sa madaling salita, si James ay may kalahating kakayahan ng isang Diyos ng paglikha. Hindi bababasa, sa health realm, siya ay hindi matatalo. Ang mga bundok ay berde. Ang tubig ay malinaw. Ang langit ay bughaw. At ang mga ulap ay puti. Ang ganda ng tanawin. Sa kalangitan, hindi mabilang na lumilipad na mga hayop ang lumilipad sa paligid. Walang katapusang umuungol sila. Ang bawat lumilipad na hayop ay may pambihirang supernatural na kapangyarihan. Madali nilang mababago ang mundo. Sa lupa, may puting ambon. Nilamon nito ang hindi mabilang na mga halaman at bulaklak. Ang bawat halaman ay makapangyarihan at maganda. Hindi pa nagkaroon ng ganitong kaharian at kagandahan. Ang lugar na ito ay isang bahagi ng maalamat na 49th Heaven. Ang pinakamaganda at namumukod tanging mga bagay sa lahat ng mundo ay narito. May mga mayamang mapagkukunan ng pagtatanim at mga hayop. Kung minsan, ang mga magsasaka ay naglalakad sa langit, may hawak na mga hurno, naninira, gumagamit ng supernatural powers, o nagsasaya. Dahil ito ang unang beses na pumunta rito si Thea, natulala siya sa nakita. Bagamat siya ay dating gobernador ng Yin, ang saklaw ng kanyang aktibidad ay mas mababa sa 33rd Heaven. Nagkaroon ng malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng itim at puti. Magkakaroon lamang ng kulay abong sipi na lilito sa mga random na oras. Ito ang unang pagkakataon na nakaranas siya ng ganoong kaayusan na lugar. Anong prutas yan? Si Thea na nakatingin sa paligid ay biglang itinuro ang malaking prutas sa isang hellebore tree sa di kalayuan. Natigilan si Yulia. Tapos, umiling siya. Iyan ang Wuya spiritual fruit. Kung kakainin ng isang tao ang prutas, ang pagtatanim ng isa ay maaaring tumaas ng 100,000 entrepak. Nang marinig iyon ni Thea ay nagningning ang mga mata niya. "Huwag kang pumunta." Bigla namang hinayla ni Yulia si Thea. "Sa iyong cultivation, maaari mong patayin ang guardian beast. Gayunpaman, babalaan mo ang Panginoon ng mundong ito. Hindi siya dapat ma-provoke." Nang marinig iyon, nagduda si Thea. "Sino ang Panginoon ng mundong ito? Bakit mas makapangyarihan siya sa iyo?" Turns Emperor Tapia. Huminga ng malalim si Yulia. Siya ay isang nothingness god mula sa Xanadu realm. Kahit si Xanthocos ay kailangang igalang siya.
Nawalan ng masabi si Thea. Naisip niya na ang Five Path Emperors ang pinakamatibay na pag-iral sa 49th heaven. Hindi niya inaasahan ang isang Diyos na mas makapangyarihan kaysa sa Five Path Emperors na umiiral. Tara na. Kailangan nating makarating sa Wuya Palace sa lalong madaling panahon. Hinimok ni Yulia, nakatago sa loob ang natal primordial spirit ni Xanthakos. Isa itong mahalagang hakbang sa aming plano. Matapos marinig iyon ay tumanggo si Thea. Nang humakbang siya pasulong, parang may naapakan siya. Nagsimulang manginig ang buong paligid. Ang lumilipad na espiritong mga hayop sa kalangitan ay nagyelo sa sandaling ito. Bilasan mo, nag-aalalang sigaw ni Yulia. Mukhang may natapakan ako. Hindi ako makagalaw, natatarantang sabi ni Thea. Nagdilim ang mukha ni Yulia. Sabay wave ng kamay niya. Isang sinag ng boneware light ang sumikat sa ibaba, na nagpapakita ng tunay na anyo. Isa itong pagong na may makulay na katawan. Upang maging eksakto, hindi ito pagong. Siya si Marius. Nang makita iyon ni Yulia, natakot siya. Marius. Natarante si Thea. Mabilis na lumaki ang maliit na katawan nito. Nagmamadaling umatras sina Thea at Yulia. Nang makaharap ang halimaw na lumalawak pa ay namutla ang kanilang mga mukha. Anong tinawag mo sa akin? Galit na tanong ng halimaw. Kaka-rating lang ni Marius sa 49 na langit. Immature siya. Pwede mo siyang pansinin. Umirap si Yulia at hinarangan si Thea sa likod niya. Humalaklak ang malaking halimaw. Si Emperor Draco ng Five Path Emperors ay naglakas loob na pumasok sa aming worm scale source. Ito ay bihira. Dahil dumating ka ng hindi imbatado, hindi na ako magpipigil. Pagkatapos, ibinuka ng malaking halimaw ang kanyang bibig. Isang sinag ng lilang liwanag ang lumitaw. Nilamon niya ng buo sina Yulia at Thea. Sa lilang liwanag, tumalikod si Thea at bumaril sa langit. Nakaupo siya sa isang malaking lotus. Kasabay nito, na-activate niya ang Three Treasures Integration. Sa likod niya ay hindi mabilang na mga lotus. Sabay silang namumulaklak. Lumitaw ang hindi mabilang na mga ilusyonaryong kamay. Huwag kang gagalaw, mabilis na sigaw ni Yulia, hindi niya kami kalaban. Sayang lang at huli na siya. Galit na umungol ang halimaw at bumuga ng malakas na hangin na hindi kayang labanan. Naaga ng malakas na hangin si Yulia. Agad siyang napamura. Gayunpaman, inabot ni Thea ang dalawang ilusyonaryong kamay at sinalo siya. Sa sumunod na segundo, ikinaway ni Thea ang kanyang mga kamay. 81 sagradong lotus ang bumaril at sumalungat sa malakas na hangin. Nagkaroon ng malakas na pagsabog. Nabasag ang malakas na hangin mula sa pagkakabangga sa 81 sagradong lotus. Mabilis na kumalat ang aftershock. Sinira nito ang magagandang tanawin. Ay hindi. Sa yakap ni Thea, malungkot na sinabi ni Yulia, hinding-hindi tayo makakalabas. Si Thea ay hindi kasing duwag ni Yulia. Matapos niyang durugan ang malakas na hangin, ang ilusyonaryong mga kamay na nabuo ng hindi mabilang na mga lotus ay bumaril. Nagtungo sila sa malaking halimaw sa bilis ng kidlat. Ito ang landas sa langit. How interesting! Niyugyug ng malaking halimaw ang kanyang katawan. Hindi mabilang na mga filler ang lumitaw. Pinulupot nila ang bawat ilusyonaryong kamay ni Thea. Pagkatapos, lumingon ang malaking halimaw. Hinayla pataas si Thea at ang lotus sa ilalim niya. Inihagis sila sa kawalan. Nang makita iyon, ngumuso si Thea. Ang kanyang pangunahing sarili ay isinama sa innate black lotus. Lumiko siya sa boneware light sword at dumiretso sa halimaw. Hindi. Sigaw ni Yulia. Tinusok niya ang katawan ng huli. May mga tilamsik ng asul na dugo. Sa malakas na tunog, ang halimaw ay natisod ng ilang hakbang paatras. Nang makita ang malalaking asul na butas sa kanyang katawan, nagalit ang halimaw. Malakas ka. Minamaliit kita. Hindi ginalaw ng halimaw ang kanyang katawan. Gayunpaman, hindi mabilang na mga filler ang lumitaw. Nagtungo sila sa sword light na binuo ni Thea. Pinalibutan nila siya. Ang hindi mabilang na mga filler sa paligid ni Thea ay agad na natigilan. Nang makita iyon, kinabahan si Yulia. Hindi siya naglakas loob na huminga. Sinamantala ni Thea, na nahuli, ang pagkakataon na maging isang sinag ng amethyst red boneware light na may 3 gilid. Nakatakas siya at bumalik sa tabi ni Yulia. Masyado kang walang ingat.
Sinaway ni Yulia, wala ka sa ibaba ng ika-40 langit. Wala ka rin sa lahat ng mundo. Hindi ito isang lugar kung saan magagawa mo ang lahat ng gusto mo dahil naabot mo na ang 3 treasures integration at Declan Mahayana rank. Nang marinig iyon ni Thea ay napaklik niya ang kanyang dila. Hindi ako natatakot sa kanya. Sa karamihan, papatayin ko siya at alertuhan ang kanyang amo. Nag-aalala si Yulia. Nambobola ka. Kung hindi ko lang sinigaw ang pangalan ni James, patay ka na. Ngumiti si Thea pero nanatiling tahimik. Sinadya niyang makipagsapalaran ngayon lang para suriin ang lakas ng halimaw. Sa kakayahan niya ngayon, kahit na magkalaban siya ni Morgoth at James, baka hindi sila ang makakapareha niya, lalo pa ang halimaw na ito. Nagtataka siya kung gaano kahiwaga ang Wormscale Source ng 49th Heaven na kahit ang 5-Path Emperor ay hindi makapasok. Sa oras na ito, inabot ng malaking halimaw ang isang filler at itinuro si Yulia. Kanina mo lang sinigaw ang pangalan ni James. Nasaan siya? Nandito din ba siya? Nang marinig iyon, natigilan si Yulia. Ito ay isang kritikal na sandali lamang ngayon. So, random lang niyang sinabi. Hindi niya inaasahan na maniniwala si Marius. Saan niya hahanapin si James? Nang natulala si Yulia ay biglang bamuka ang bibig ni Marius. Galit siyang umungol. Hindi mabilang na purple energy ang lumabas sa bibig nito. Sa hindi mabilang na sound waves, nilamon ng purple energy sina Yulia at Thea. Sa gitna ng nakakapangilabot na dagandong, kahit na ang mga powerhouse na kasing transcendent ni Thea at Yulia ay magagamit lamang ang kanilang lakas at takpan ang kanilang mga tainga. Nagkaroon ng malakas na hangin at magaan na espada. Nayanig ang lupa at napuno ng lilang liwanag ang lugar. Ang kakilakilabot na binyag ay tila tumagal ng walang hanggan, na naging sanhi ng pag-alis ng mga kaluluwa ni Thea at Yulia sa kanilang mga katawan. Mawawasak ang kanilang primordial spirit. Hindi na nakayanan ni Thea. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay. Isang nakasisilaw na tore ang inihayag. Sa sumunod na segundo, hinayla niya si Yulia at naging 2 sinag ng liwanag. Pumasok siya sa tore. Sa sandaling ito, ang malalaking filler ni Marius ay agad na pumulupot sa tore at hinayla ito sa sarili. Sa pagtingin sa tore, biglang kumikinang ng maliwanag ang mga pakpak ng halimaw, mula sa pula ay naging kulay ube. Ang ganda-ganda nila. Kay Taishi ba ang halimaw? Tanong ni Thea. Pagkatapos, niyanig ng mga filler ng halimaw ang tore na parang batang naglalaro ng kalansing. Habang nagsasalita ito, yumanig ang mga galami nito sa pagoda na parang batang naglalaro ng kalansing. Maayos ang halimaw, ngunit umikot sina Thea at Yulia sa loob. Hindi nila mapatatag ang kanilang sarili. Isa kang duwag. Sinubukan ni Thea na patatagin ang sarili. Sinabi ko na sa iyo. Ito ay pagdurusa. Hindi nagtagal, tumahimik ang nanginginig na tore. Pagkatapos, ang boses ni Marius ay nanggaling sa labas ng tore. Sabihin mo sa akin, nasaan si James? Nang marinig iyon, lumingon si Thea at pinandilatan si Yulia. Bakit mo nabanggit ang pangalan ng asawa ko? Ngayon, hinahanap siya. Ipapakita mo ba siya? Nawala nang masabi si Yulia. Gusto niyang iligtas si Thea kaya naman sinabi niya iyon. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng mga kaaway si James sa Wormscale Source at maging sanhi ng kinalabasan nito. Gayunpaman, nang ang 2 Diyosa ay nasa dulo na ng kanilang talino, isang hindi pamilyar na boses ang tumunog mula sa labas ng tore. Pagbati, Divine Marius, ungol ni Marius. Sino ka? Sumagot ang hindi pamilyar na boses, Divine Marius, ako si Yul Quirin, ang pinakamatandang disipulo ni Emperor Kadir. Inutusan ako ng aking guro na magpadala ng isang imbitasyon upang imbitahan ka na lumahok sa Wuya Integration Gathering na mangyayari sa 2 panahon mamaya. Biglang sabi ni Marius, tabi ka. Hindi ako interesado. Pagkatapos ng malakas na tunog, tahimik sa labas ng tore. Gayunpaman, ang pag-uusap na nangyari sa labas ng tore ay narinig ni Thea at Yulia. Nakabalik na ba si Xanthako sa 49th Heaven? Napatingin si Thea kay Yulia. Ibig bang sabihin ay natalo ang asawa ko at si Morgoth? Isang tingin ng solemnidad ang bumungad sa magandang mukha ni Yulia. Ito ay sandali lamang, ngunit mas interesado ako kung bakit gustong isagawa ni Xanthakos ang Wuya Integration Gathering sa oras na ito.
Nang marinig iyon, kumunat ang noo ni Thea. Narinig na niya noon ang Wuya Integration Gathering. Ito ay isang malaking kaganapan ng hindi pa nagagawang sukat sa lahat ng mundo. Ito ay ginanap tuwing 99,999 and Trap Ox upang gunitain ang lugar kung saan nakatakas si Wait Ara. Sa ibabaw, ito ay sangalan ng paggunita at paggalang sa Taoismo ni Wait Ara. Malugod nitong tinanggap ang pagtatatag ng Wait Ara. Gayunpaman, sa totoo lang, ang Five Path Emperors ang lumalaban para sa kapangyarihan, na bumubuo ng mga koponan sa pamamagitan ng pagkuha ng lahat ng puwersa sa lahat ng mundo at mga nakatagong Diyos. Matapos kalkulahin ang oras, napagtanto ni Thea na hindi pa naging 99,999 epochs mula noong idinaos ang huling Wuya Integration Gathering. Bakit maaga itong hinawakan ni Xanthocos? Biglang nanlaki ang mga mata ni Thea at napabulalas. Nauna nang bumuo ng team si Xanthocos. Marahil ay nakatagpo siya ng isang mas malakas na kalaban at problema na kailangang malutas ng Mad-Alien. Tapos, tumingin siya kay Yulia. Sa 49th Heaven, sino ang maaaring maging banta sa katayuan ni Xanthocos? Si James, Morgoth, Taichu at Taiyi ay posible. Huminga ng malalim si Yulia. Gayunpaman, ang Xanthocos ay higit na natatakot kay Lord Goyo. Panginoong Goyo. Makatuwiran iyon. Tinuro ni Thea si Yulia. Ang aking asawa at si Morgoth na liebre ay nakulong sa Gate of Mystery sa pamamagitan niya. Si Taichu at Taiyi ay parehong Xanadu Nothingness Gods. Matagal nang natukoy ang kanilang mga katayuan. Bukod kay Taichu ay ang suporta ni Xanthocos. So, si Lord Goyo na lang ang natitira. Siya ang dahilan kung bakit nais ni Xanthocos na magtipon ng mga puwersa ng maaga sa ngalan ng Wuya Integration Gathering. Kung lumitaw si Lord Goyo, ito. Maging masigla sa 49 na langit. Sinabi ni Yulia, sa loob ng maraming taon, kahit na kami ang 500 na emperador ng 49 na langit at namamahala sa isang tarangkahan, si Lord Goyo ay bihirang magpakita. Ang Xanthocos ang laging may huling say. Ang iba pang tatlong Five Path Emperors ay nasa ilalim ng pagsupil at pamimilit ni Xanthocos. Mabuti ba o masama si Lord Goyo? Tanong ni Thea. Wala rin siya. Umiling si Yulia. 2 beses ko pa lang siya nakita. Hindi ko pa nakita ang kanyang tunay na anyo dahil hindi siya nakikialam sa mga gawain ng lahat ng mundo. Matapos marinig iyon, magsasalita na sana si Thea nang tumunog ang boses ni Marius mula sa labas ng tore. Si Lord Goyo ay duwag at walang kakayahan. Kung kaya mo, lumabas ka at mag-uusap tayo ng harapan. Nanatiling tahimik si Thea. Napatingin si Yulia kay Thea. Inimbitahan tayo ni Divine Marius. Labas tayo. Kung natatakot ka, maaari kang manatili dito. Inilibot ni Thea ang mga mata kay Yulia. Pagkatapos, naging isang sinag ng liwanag si Thea at nagmamadaling lumabas ng tore. Paglabas ni Thea sa tore, wala siyang nakitang malaking halimaw. Sa halip, nakita niya ang isang medyo gwapong nasa katanghaliang gulang na lalaki. Umupo siya sa harap ng isang rectangular table. Sunod-sunod niyang itinapon sa bibig niya ang mga nagliliwanag na bola sa mesa. Pagkatapos, uminom siya ng alak sa garapon ng alak. Mukha siyang komportable. Sa isang dulo ng rectangular table, nandoon din ang tore na ginamit ni Thea kanina. Nagniningning ito. Nang makita iyon, nagduda si Thea. Medyo makapangyarihan ka. Ngumiti ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at sinabi, ang kalahati ng lakas ng gobernador ng Yin ay maihahambing sa lakas ng isang emperador. Sa aking palagay, kabilang sa 500 na emperador sa 49 na langit, bukod kina Lord Goyo at Xanthocos, dapat kang pumangatlo. Nang marinig iyon ni Thea ay namula ang kanyang mukha. Anong kinakain mo? Natigilan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na malapit nang ihagis sa kanyang bibig ang makinang na bola. Tapos, hinagis niya kay Thea. Nang mahuli ito ni Thea, nakita niyang mabigat ito. Dali-dali niyang ginamit ang 2 kamay para hawakan ito. Umiikot pa rin ang makinang na bola sa kanyang mga kamay. Para itong buhay. Isa itong planeta. Matapos pagmasdan ito ng ilang sandali, napabulalas si Thea, paano mo malalamon ang mga planeta? Ito ang aking kagustuhan, ngunit hindi ako masama. Nakangiting sinabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, ang mga planetang kinakain ko ay lahat ay inabandona.
Huminga ng malalim si Thea. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay si Marius. Yin Governor, ito muna ang itatawag ko sa iyo. Ibinaba ni Marius ang garapon ng alak at sinabing, gusto ninyong pumunta ni Yulia sa Wormscale Source bilang shortcut sa Wuya Palace para iligtas si James. Nang marinig iyon, maingat na tinitigan ni Thea si Marius. Paano mo nakilala ang asawa ko? Matanda na tayong magkaibigan. Nakangiting itinaas ni Marius ang ulo. Kaya lang, matagal na tayong hindi nagkikita. Medyo nakakalungkot. Naniniwala ang Tina makukuha niya ang Supreme Path balang araw, ngunit hindi ko inaasahan na siya ay lalago ng ganoon kabilis. Ginawa pa niyang takot sa kanya ang Five Path Emperors. Mga matandang kaibigan. Kinaikit ni Thea ang kanyang mga mata. Bakit hindi kita nakita? Nagbago ang panahon. Ang sandaling ito ay naiiba sa iba pang mga sandali. Marius continued, baka hindi niya ako makikilala kapag nakita niya ako ngayon. Tapos, nag-wave ulit siya ng kamay. Sige, ituloy natin ang nakaraan sa susunod. Bukod dito, ang pintuan ng misteryo ay ang ugat ng langit at lupa. Tinitipon nito ang lahat sa lahat ng mundo. Ito ay misteryoso at malawak. Maaaring hindi masamang bagay ang pagpasok ni James sa loob. Nang marinig iyon, nagulat si Thea. Kapag walang hanggan ang kawalan, walang katapusan si Zender. Ang kanyang hinaharap ay mas mataas at mas malayo kaysa sa atin. Pagtingin kay Marius, walang masabi si Thea. Kung tutuusin, ang mga salitang ito ay nagsalita ng mataas kay James at nagbigay kay Thea na hindi mapalagay ng ibang uri ng aliw. Gayunpaman, curious pa rin siya kung saan galing si Marius. Paano niya nakilala si James? Paano niya nakilala si James? Dahil nandito ka, alang-alang kay James, hindi kita papayagang umikot sa lugar ng walang taros. Tinitigan ni Marius si Thea. Si Yulia naman, wala siyang kapangyarihan. Sa 49th heaven, mayroong 5 Path Emperors, ngunit dalawa lamang sa kanila ang may hawak na tunay na kapangyarihan. Lord Goyo and Xanthocos. Bulalas ni Thea. Oo. Tumango si Marius. Kung gusto mong iligtas si James, dapat makilala mo muna si Xanthocos habang dinadala niya ang Gate of Mystery. Ngayon mo lang siguro narinig ang sinabi ko. Ang Xanthocos ay gaganapin ang Wuya Integration Gathering. Gusto mo bang subukan ito? Nang marinig iyon, nagkibit balikat si Thea. Hindi mo ba pinaalis ang taong nagpadala ng imbitasyon? Nang matapos siyang magsalita, ikanaway ni Marius ang kanyang kamay at isang matingkad na screen ang lumitaw sa kawalan. Sa loob, may isang gwapong nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng purple na robe. Nakatayo siya sa pasukan ng Wormscale Source, sabik na naghihintay ng kung ano. Siya ba ang nagpadala ng imbitasyon sa ngalan ni Xanthocos? Nagtatakang tanong ni Thea. Oo. Ngumiti si Marius at sinabing, kung hindi ko tatanggapin ang imbitasyon, hindi siya aalis dahil kailangan ni Xanthocos ang tulong ng Wormscale Source. Bakit? Tanong ni Thea. Ito ba ang pakikitungo kay Lord Goyo? Oo. Nakangiting tumango si Marius. Sa 49 na langit, sa pagitan ng 81 pintuan, 25 banal at ang mga emperador, si Lord Goyo at Xanthocos ay halos magkatugma. Gayunpaman, makapangyarihan si Lord Goyo sa paghawak ng 3 espada ng Wuya Demon Slayer Sword. Sa suporta ni Taichu, may kapangyarihan siyang gantimpalaan ang mabuti at parusahan ang kasamaan sa ngalan ni Wait Ara. Para kay Xanthocos na namamahala sa Gate of Mystery ay medyo mahina. Gayunpaman, sa suporta ni Tai, siya ay kapantay niya. Noon, hindi nakialam si Lord Goyo sa mga gawain ng lahat ng mundo. Natural, si Xanthocos ay maaaring maging pinuno at may huling say. Ngunit kapag lumitaw si Lord Goyo, malalagay sa alanganin ang pinakamataas na posisyon ni Xanthocos. Sa tingin mo ba makakaupo siya? Matapos marinig iyon ay tumango si Thea. Malalim ang iniisip niya. Nangangahulugan ba iyon na ang Wormscale Source na kinokontrol mo ay nagiging susi sa pagsira ng balanse ng kapangyarihan sa pagitan nila? Alinmang panig ka, mananalo ang panig na iyon. Matalino ka. Nakangiting tinuro ni Marius si Thea. As expected sa babae ni James. Matalino ka talaga. Ako. Oo. Tumango si Marius. Hindi ako mahilig makialam sa mga usapin tungkol sa reputasyon. Maaari kang pumunta sa ngalan ko.
Nangangahulugan ito na kakatawanin mo ang Wormscale source. Sa ganitong paraan, magkakaroon ka ng bargaining chip sa Xanthocos. Parang panaginip. Anong meron? Wala ka bang tiwala sa akin? Nakangiting tanong ni Marius. Nagkibit balikat si Thea. Dahil hindi mo sinasabi sa akin kung paano mo nakilala si James, nagdududa ako. Biglang nagangat ng ulo si Marius at tumawa. Tapos, winagiway niya yung kamay niya. Isang napakagandang token ang lumitaw. Natigilan si Thea. Ano ito? Ito ang Wormscale token. Binibigkas ang bawat salita. Sinabi ni Marius, gamit ang token na ito, ikaw ang magiging master ng Wormscale source. Alam ito ng lahat sa 49 na langit. Tapos, nag-wave ulit ng kamay si Marius. Isang sinag ng lilang liwanag ang pumasok sa kanang braso ni Thea. Sige. Ngayon, ikaw ang master ng Wormscale source. Malumanay na sinabi ni Marius, maniwala ka man o hindi, kung gusto mong iligtas si James, ito ang pinakamahusay na paraan. Nang marinig iyon, kinuha ni Thea ang token ng walang pag-aalinlangan. Hindi mahalaga kung paano umunlad ang sitwasyon, hindi ito maaaring mas masahol pa kaysa sa ngayon. Nang makita ang mga kilos ni Thea, ikanaway ni Marius ang kanyang kamay sa kawalan. Hinablat niya ang isang gwapong binata na nakasuot ng purple na robe. Siya ay walang iba kundi si Yul na pinagalitan ni Marius ngunit nakatayo pa rin sa bakana ng Wormscale source. Nang bumalik siya sa katinoan ay agad niyang binati si Marius ng excited. Divine Marius, sige, walang pakialam na iwinagayway ni Marius ang kanyang kamay. Dadalo kami, ngunit malapit na akong magnilay-nilay. Kaya, ipapadala ko doon ang bagong taster. Nang marinig iyon, nagangat ng ulo si Yul. Ibig mong sabihin, dito, tinuro ni Marius si Thea. Siya ang master ng Wormscale source. Siya ay maaaring kumatawan sa akin at sa buong Wormscale source. Kaya niyang gawin ang lahat ng desisyon. Anuman ang kanyang mga desisyon ay magiging mga desisyon ng Wormscale source. Nang marinig ni Yul na ipinagkaloob ni Marius ang gayong dakilang kapangyarihan kay Thea, nabigla siya. Maging si Thea ay natulala. Kumunot ang noo ni Marius. Narinig mo ba ako? Oo. Mabilis na yumuko si Yul kay Marius. Sa sumunod na segundo, sa hudyat ni Marius, tumalikod si Yul at magalang na ipinakita ang imbitasyon sa Wuya Integration Gathering. Napatingin si Thea kay Marius. Pagkatapos, kinuha niya ang imbitasyon ng may pag-aalinlangan. Pwede na ba akong umalis? Nang marinig iyon, tumanggo si Yul. Mabuti sana kung makakaalis ka ngayon. Sige po. Malumanay na sinabi ni Marius, pumunta ka at bumalik ng maaga. Hindi ako magtatagal sa pag-iisa. Pagkatingin kay Marius, naglabas si Thea ng ilang garapon ng Chaos Absinthe at inilapag. Pagkatapos, kinuha niya ang tore at umalis kasama si Yul. Nang maisara ang pinto, dahan-daang itinaas ni Marius ang kanyang ulo. James, marami lang akong magagawa para sa iyo. Magtatagumpay man ito o hindi ay depende sa katalinuhan ng iyong asawa. Pagkatapos, kumuha siya ng garapon ng Chaos Absinthe at ibinuhos sa bibig niya. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang paghigop, binuksan niya ang kanyang mga mata. Nagbago ang ekspresyon niya. Anong alak ito? Naghihiganti ba ang gobernador ng Yin? Pagkatapos, bumagsak siya sa lupa ng malakas na putok. Siya ay lasing at walang malay. Tumaas ang kanilang bilis habang sinisipsip nila ang walang katapusang enerhiya at kapangyarihan na inilabas sa liwanag. Sila ay walang iba kundi sina Yanni, Morgoth at Lysia. Habang dumaraan sila sa mesensi ng paglilinang, tila nagkaroon sila ng mga bagong buhay. Ang kanilang lakas ay umabot sa punto ng pagiging perpekto. Maya-maya, humiwalay muna si Morgoth sa trajectory ng Bonewar Light. Iniabot niya ang kanyang mga braso. 2 bola ng demonyong apoy ang natipon sa kanyang mga palad. Itinulak niya ang kanyang mga palad. Ang 2 bola ng apoy ay naging 2 Hellblaze Dragon. Ang Hellblaze Dragons ay nagtungo sa kawalan na may mga dagandong. Kasabay nito, galit na kinuha ni Yanni ang Bonewar Light. Isang itim na sword light ang dumaan. Isang itim na espada ang dumiretso sa Hellblaze Dragons.